Magandang araw mga kabayan. Sa wakas humarap na sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI itong si dating Department of Public Works and Highways DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez itong Friday, September 19 kahapon po yan. Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng dating DPWH engineer sa isyu ng maanumalyang flood control project sa Bulacan, maging ng kanyang testimonya sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 8 at sa House sa Infracom naman noong September 9 na bahagi ng investigasyon ng komisyon. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., malaya umanong sumagot si Hernandez sa mga itanong sa kanya sa pagdinig. Sinabi rin ni ICI Special Advisor at Investigator Mayor Benjamin Magalong na very cooperative ito si Bryce Hernandez at marami pa umano itong pinangalanan at ibinunyag na hindi niya nabanggit noon sa Kamara at Senado. Very cooperative si Bryce, no? Mr. Hernandez, very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit noon. Kahapon din ay isinuko ni Engineer Bryce Hernandez ang isa sa kanyang mga luxury cars na GMC Denali na nagkakahalaga ng 12 million sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sabi ni Hernandez, pagpapakita ito ng kanyang kooperasyon sa komisyon para sa kanilang gagawing investigasyon. Ayon kay ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong, nakatakda ring isuko ni Hernandez ang kanyang iba pang luxury cars na katulad ng Ferrari na nagkakahalaga ng 58 million pesos, Lamborghini na nagkakahalaga ng halos 40 million at iba pang mamahaling motorsiklo. Ang tanong tuloy ng ating mga kababayan ay ganito: totoo na kaya at mapagkakatiwalaan na kaya ang mga pagbubunyag ni Hernandez dito sa ICI? Lumalabas kasi na iba-iba ang mga naging testimonya ni Hernandez noong humarap siya sa Senado at sa Kamara. Ito palang pag-surrender o pag-turn over ni Bryce ng kanyang mga luxury car ay pagpapakita raw ng respeto sa komisyon. So, I don't know kung kakagatin na naman natin to, pero at least, di ba? Bakit para tumatas yung kilay mo? Kung kakagatin na naman natin. Yeah, kasi parang hindi na tayo, parang Hindi na tayo umusap. Sasakyan na ba yung kasinungalingan? Kaya nga, no? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa binuong independent body ni PBBM, magiging reliable na kaya ang gagawing pagsisiwalat ng mga testigo at resource person. Lumalabas kasi na hindi makapagsabi ng totoo ang mga akusado kapag nakaharap na sila sa Senado. At kapag nasa Kongreso naman, ay tila hindi rin makapaglakas ng loob na magsalita dahil sa takot. Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Jiggy, may mga bago ngang pinangalanan itong si Bryce Hernandez dito sa ICI na konektado pa rin o may kinalaman doon nga sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Yan yung kinumpirma sa atin ni ICI Special Advisor at Investigator Mayor Benjamin Magalong. Pero sabi ni Magalong, sa ngayon ay hindi muna nila ilalabas yung mga pangalan. Pakinggan natin yung pahayag ni Magalong. Very cooperative si Bryce, no? Mr. Hernandez, very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit noon. Jiggy, sabi naman ni ICI Chairperson na Andy Reyes Jr. ay naging cooperative nga itong si Hernandez at nilahad nito yung mga bagay o mga impormasyon na makatutulong pa dito sa investigasyon. At kanya ring sinabi na yung mga detalye nga ngayon na ibinigay nitong si Hernandez ay magagamit nila sa mga susunod pa nilang
pagpapatawag doon pa sa mga ibang resource person na pwede ngang magbulgar pa nitong mga anomalya dito sa flood control project at ilang government-funded infrastructure sa loob ng 10 taon. Jiggy. At Rainiel, may sinukur na luxury car si Hernandez sa ICI. Jiggy, kanina nga, no, nung paglabas ni Hernandez, ni Bryce Hernandez dito sa may ICI office ay isinuko niya rin itong isang luxury car na nagkakahalaga ng 13 million pesos dito na rin sa kustodiya mismo ng ICI. Jiggy, kung tatanungin kung bakit niya ito ginawa, sinabi naman ni Mayor Benji Magalong na this is out of good faith at gusto nga raw isa rin ito sa pagpapakita ni Bryce ng kanyang respeto at pakikipagtulungan dito sa ICI. At sa mga susunod na araw ay kanya ring isusurrender, ito turn over dito sa ICI yung higit 100 milyong pisong halaga pa ng 2 luxury car at mga motorcycle. Jiggy. At humarap din sa ICI si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano ang kanyang naging pahayag? Jiggy, naging mailap naman sa media itong si dating Secretary, DPWH Secretary Manny Bonoan, no? Pero kinumpirma rin sa atin ng ilang ICI officials na dumalo siya dito nga sa unang pagdinig nitong independent commission na ito. Sinabi naman sa atin ni Mayor Benjamin Magalong na yung mga kaalaman nitong si dating Secretary Bonoan tungkol nga doon sa iba't ibang proyekto ay makapagbibigay rin sa kanila ng lead kung saan yung mga specific na lugar na posibleng ang nagkaroon pa ng anomalya sa mga proyekto. At Jiggy, balikan ko lang, no, 4 o'clock lumabas si Bryce Hernandez dito sa ICI office. Nung mga panahon na yon ay sinakay na nga siya doon sa isang vehicle at inaasahan natin na dadalhin na siya ulit doon sa kustodiya nga ng Senado. Pero around 4:30 in the afternoon, yung mismong sasakyan na sinakyan niya at sinabi ngang papunta na siya o paalis na dito sa opisina na to ay bumalik ulit dito. At sa ngayon ay hindi pa natin alam kung ano nga ba yung dahilan kung bakit bumalik dito si Hernandez at kung may mga detalye pa ba or ongoing pa ba yung ilang investigation sa kanya dito nga sa taas ng opisina. Jiggy. Jovi, Chiki at Mase, eto nga, no, alam ko dismayado rin kayo dito sa balita na to. Pero dito muna tayo sa brighter side nito nga nangyayari na to. Tama, gumugulo na nga yung investigasyon nitong Independent Commission for Infrastructure at yung mga buena manong sumalang. Ayan, no, si dating District Engineer, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at saka si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero si Secretary Bonoan ay no-show sa media, no, after nung pagdinig ay agad itong umaskapo o dumiretso na paalis. Etong si Bryce yung iniharap sa atin itong ICI at sinabi naman itong Independent Commission na naging cooperative daw at naging tell-all itong si Bryce sa kanila. At ang maganda rin ay sinabi nga na bukod dun sa 2 mga senador na pinangalanan nitong si si Bryce ay may mga dinagdag pa raw ito na pangalan, no? So hindi pa siya dinetalye ngayon ng ICI pero we're seeing light, no? Dahil nagkakaroon na rin ng iba pang mga kaliwanagan doon sa mga ebidensya sana na gusto pa natin makuha dito nga sa may anomalya sa may flood control project. At kanina, isinorender nitong si Bryce yung isang luxury car na 12 million pesos yung halaga. Yan, no? Nakikita natin. Napasana all na lang yung lahat, no? Oo nga eh. Yan, sa 12 million na yan. At Mase, Jovi at Chiki, kung nagulat na kayo dyan, mas magugulat pa kayo doon sa ibang luxury car at vehicle nitong si Bryce. Dahil ayan, 12 million, kumbaga, let's see it on a bigger picture, maliit pa yan. Yeah. Dahil yung mga susunod daw na isusurrender or turn over nga nitong si Bryce ay worth yung isa, nasa 58 million. Wow. So, sana, no? Sana may ganun din tayo. Sana all. 58 million. Oh. At yung isa naman, naglalaro lang sa medyo mababa, 30 to 40 million. So, Ay. baka kaya nyo pang Nakakahiya naman. itrabaho. Oo. Ayun, So so- etong 58 million, may payong din ba yan sa pintuan? Ano siya? Ginugol ko siya. Itim po, para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. GMC Yukon Denali siya. Yung 12 million pesos. Yung 12 million, Oo. yung 12 58 million. million. Yung mga yun, di ko na alam yun. Wala na sa Yes, radar ko. Yung 58 million, Rainier. Malala dyan, no, Mase, Chiki Oh. at Jovi. Kinumpute ko yan para sa mga katulad natin, no, at sa mga normal na Pilipino. Sabihin na natin mga minimum wage earner na kumikita ng 695
pesos kada araw. Alam nyo ba na bago nyo mabili yan, ay kinakailangan nyo muna ng 17,000 days na pagpupursige at kayod, no? Wala pa kayong gagastusin doon. Buong sahod lang yung Hindi ka kakain. hindi ka kakain. And that tantamounts or that equals to mga 47 years, Mase, kung kaya mo pang Grabe. itrabaho para makabili ka niyan, no? Siyempre, Yeah, mas gusto, 47 years. siyempre mas gusto kong kumain kaysa Ako bumili niyan. din. Oo. Ngayon nga lang pagkain na yung nasa isip ko eh. Teka lang, Rainiel, sabi mo kanina, bukod dun sa 2 senador na pinangalanan, meron pang iba pang napangalanan. I understand hindi sinabi sa inyo kung sino. Pero may clue ba kung gaano kataas, opisyal ba to ng gobyerno? Mase tayo yung kaninang nangulit dito kay Mayor Magalong, no? Oh. Tinatanong natin mga thrice or 5 times ko tinanong kung kahit clue lang, tama ka dyan, no, na kung politician ba to, businessman, tas paulit-ulit ako, politiko ba? Parang medyo uminit na nga yung ulo nitong si Mayor Magalong na why are you insistent na parang ini-insist mo na politiko siya? Kasi nga, parang itong si Bryce, kung titignan natin yung pattern nung kanyang mga inihayag, no? Be it in Senate or in Congress hearing, ay normally dumadaan talaga. Hindi sa mga maliliit na mga politiko. Directly siyang nagpapaabot. Kung hindi sa kongresista, ay diretso sa mga senador. So, we're also looking dito nga sa lead sana kung senador ba to o kongresista ba to ulit. Kasi dininay na ng dalawa. Of course, they will deny it. Pero eto nga, nung tinanong natin si Mayor Magalong, sabi niya naman, mas confident sila ngayon sa mga pahayag ni Bryce dahil nga nagbibigay raw ito ng commitment na magsasabi na nga ng lahat dito sa commission. And one more thing, ito palang pag-surrender o pag-turn over ni Bryce ng kanyang mga luxury car ay pagpapakita raw ng respeto sa commission. So, I don't know kung kakagatin na naman natin to, pero at least, di ba? Bakit para tumataas yung kilay mo? Kung kakagatin na naman natin. Ay, nako. Yeah, kasi parang hindi na tayo, parang Hindi na tayo ano umusad. ba, sasakyan na ba yung kasinungalingan? Kaya nga, no? Yes. Pero, Rainiel, ilan yung, nabanggit mo kanina, 3 yung luxury cars na isusole kasama yung isinoli kanina na 12 million. Bakit ilan ba yung luxury cars niya? Baka naman 3 lang isusoli niya. Yung pala, mga 20 yan. Ayun, so ayun pa lang yung alam natin ngayon, no? Yung luxury cars. Tapos may mga luxury big bikes din daw na isusole. Wow. So, aabot talaga sa 100 million over 100 million yung halaga nitong isusurrender niya. And hopefully, I don't know kung anong reason bakit talaga sinusoli nga itong mga to. Nakukonsensya na ba or what? I don't know. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay DE Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. Wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon, may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza at dun sa isa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa iyo.
So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuuang 97 million, ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example ha, yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay D. Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa naming kasama pa. So total of 100. Yes, Or kung 100 of the 90, binawasan na niya 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ako. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa kanila? Anong Sinasabi po sa akin mismo ni boss. For example nga po, may ibang... personal knowledge mo galing kay boss mo? Yes po. Sinasabi niya po sa So yan akin. ang personal knowledge mo, sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo. Opo, Your Honor. Engineer Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Na binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GA, nag-implement lang po kami. So mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, you meaning to say, yung sinasabi mo na hatian, after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, mayroon pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po nakakontak. Paano mo nalaman na merong iba? True sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino. Anong staff po ni Boss Henry tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi Wala. ng boss mo, wala kayong Senator- alam. Wala Senator- kayong alam Senator pagdating. De La Rosa, Yes, sir. whether program or unprogram, no, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sagaa yun. No, not in your list. Sagaa mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdadalan yung items, kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether program or unprogram, naka-indicate doon.
Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023. Eksakto po, yun po We yung will examine that. Yes po, Okay. eksakto po, yun po yung mga binanggit namin project na listahan ng na 600 million po.